Ang pagsimula ng pagkilos ng pinakapanganay sa mga Zoldyck na si Illumi na ngayon ay miyembro na ng Spiders, ang itinatago niyang sikreto na hindi alam ng mga Spiders na balak niyang gawin. Ang pagkilos din ng mga Zodiacs ni Botobay at nitong si Mizai para gumawa ng paraan sa nangyayaring gulo at para mapigilan ang pagbagsak at ang paglubog ng Black Whale. Advance Happy New Year sa inyo guys! Huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, pag-subscribe at i-ring din ang bell button para ma-notify kayo pag release natin ang susunod pang mga chapters. Pero huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Alarm at makikita natin sa unang panel na nagsasagawa ng isang meeting itong si Mizai kasamang iba pang mga higher-ups sa Royal Kakin Troops para sabihin at ibahagi sa kanila ang kanyang mga naimbestigahan. Kasama na ang mga kaangkop na impormasyon na nasagap din niya. Nabanggit dito ni Mizai na kailangan nilang pag-usapan ang string of murders o ang sunod-sunod ng mga pagpatay dito sa tier na to. Nabanggit niya na nangyari ang mga pagpatay 3 days after simula ng voyage, after ng departure ng Black Whale, na nangangahulugan na hindi ito dulot sa stress na maidudulot ng long-term confinement dahil 3 araw pa lang silang naglalayag. Binanggit din nitong si Mizai na ayon sa indications ng forensic report galing sa scene, sa mga victimology, sa motivation and ethics and iba pang mga statistics sa ginawa nilang investigasyon, nagpapakita lamang ito na hindi ito isang usual, isang common na pagpatay. There are so many factors na dahilan kung bakit nangyari ito. Isa itong unusual na krimen. Marami din daw ang nagsasabi at naghihinala na isang street slasher ang gumawa ng krimen na ito at ang goal niya ay ang tanging pumatay lamang ng walang kahit na anong purpose. Pero ayon naman kay Mizai, pwedeng ito ay dulot ng isang ritualistic elements na nakuha at naisip naman itong si Mizai nang dahil sa binanggit ng witness ng mga bagay, mga numero na binanggit daw ng perpetrator or ng suspect. Dahil alam naman natin guys na sa previous chapter, sinabi ni Cashew na may binabanggit daw ng mga numbers itong si Looney tulad na lamang ng numbers na 20, 21 at level 1. Idinagdag pa ni Mizai na sa sitwasyon daw ng ship nila, most likely napakarami pa ng mga lone wolf na mga serial killers and most likely din ang dahilan kung bakit naglalabasan ang mga serial killers na ito ay dahil sa isinagawang seed urn ceremony para piliin ang susunod na uupo sa trono ng Kakin Empire. Dahil dito umalma ang lahat ng mga royal troops habang sinasabi na napakakapal daw ng muka nitong si Mizai na pagsabihin ng masama ang mga parte ng royal family. Idinagdag pa nila, hindi yun magagawa ng mga prince dahil unang-una sa lahat hindi nga sila makaalis sa level 1 sa kanilang mga residence. Idinagdag pa ng iba sa kanila na ang goal lang naman daw ng mga prinsipe ay ang magpatayan, hindi nila kailangang idamay ang general civilians, kaya naman daw bakit pa mangingialam sila sa lower tiers. Na sinagot naman ni Mizai na patapusin daw muna siyang magsalita ng mga ito. Habang sinasabi na kung totoo daw na ang isa sa mga prince ang salarin sa pagkamatay ng mga taong yon, kailangan nilang humanap ng isa-set up nila as a true serial killer na para bang ma-frame up sila, meron silang isang individual na pagbibintangan in place of that prince na hindi nila pwedeng hulihin. Nang dahil dito natahimik ang mga military ng Kakin Empire dahil sa sinabi ni Mizai na para bang dito nagsisimulang lumabas na hindi talaga ganon katuwid ang justice para sa taong ito. Pero dito niya in-explain kung bakit niya nasabi ang tungkol sa bagay na yun. Sinabi nitong si Mizai na dahil daw sa ginaganap na nga ang succession war dito sa voyage sa Black Whale, most likely bago makarating sa new continent ay tatapusin na nila ang paglalaban sa loob ng voyage na to. Meaning, ang pinaka-priority sa loob ng voyage ay hindi ang makarating talaga sa dark continent or sa new continent. Ang goal dito ay ang i-determine ang susunod na uupo sa throne ng Kakin Empire, ang susunod na magro-rule sa nation na yon para sa susunod na henerasyon. Dinagdag din dito nitong si Mizai na honestly daw alam din naman niya na ang lahat ng mga gagawin na krimen ng mga prinsipe o ng mga prince, ng mga candidates sa gaganapin na laban na yon ay hindi mabibigyan ng parusa since meron nga silang royal privilege at dahil na rin sa ginaganap talagang okasyon na ito para piliin kung sinong papalit sa hari. Kaya naman ang natitirang way lamang or exemption ay kung papatay sila ng kapwa nila prince. Kung papatay sila ng isa sa kanilang mga kapatid, doon lamang sila mabibigyan ng kaukulan na punishment. Pero besides that, kahit na anong krimen ang gawin nila, hindi sila mapaparusahan. And of course, that includes the string of murders dito sa lower tiers. Kahit pasabihin ng isa sa mga prince ang may kagagawan nito, hindi talaga sila mabibigyan ng kaukulang punishment.
Kaya naman kung iisipin, meron ditong impenetrable shield at may all-piercing spear ang bawat prince. Dahil unang-una sa lahat, sa pamamagitan ng kanilang royal privilege, hindi sila basta-basta mapipigilan na gawin ng kahit na anong krimen, isang sandata na magagamit nila at all times. Hence the word, all-piercing spear. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, magkakaroon naman ng capital punishment sa pagpatay ng kapwa nila prince. Kaya naman yun naman ang ituturing nila dito na impenetrable shield. Meaning, kung ganun nga, hindi nila pwedeng directly patayin ang isa't isa na magbibigay ng daan para magkaroon nga ng mga serial killers, mga hired killers, or even mga incentive killers na mga killers na pwedeng ginagawa lamang ang pagpatay at ang pagtulong sa mga prinsipe para magkaroon ng isang significant or mataas na posisyon sa susunod na administrasyon kung sakaling manalong prinsipeng kinakampihan nila. At mataas daw ang tsansa na yun talaga ang kaso na marami dito ang ginagawa ang pagpatay para makapag-secure ng seat sa susunod na administrasyon ng Kakin Empire. Pero ang tanong dito ni Mizay, bakit naman nila idadamay ang ibang mga tao? Bakit sila papatay ng general civilians? Dito niya ulit in-insert ang tungkol sa seed urn ceremony. Ayon daw sa lahat ng mga pag-aaral, sa lahat ng reports tungkol sa Kakin Empire, magmula daw na mag-open ang ports nito, magmula ng maging official na isang nation ito, ay hindi talaga dito nagkaroon ng kahit na anong downfall. Patuloy ng patuloy ang pagsagana ng kanilang nation, ng kanilang empire, na para bang walang kahit na anong disadvantages na nangyayari sa kanila na maaaring naidulot at naitulong sa pamamagitan ng tradisyon at ng kanilang ginagawang ritual sa seed urn ceremony. And it is common knowledge naman daw na kung ang isang ritual ay nagbibigay ng isang supernatural na ability na kapagbibigay ng napakataas na benefits, surely meron itong napakalaking sakripisyo din na hinihingi. At maaring ang ginagawang pagpatay sa napakaraming mga taong ito sa general civilians sa loob ng Black Whale ay ang isa sa mga sakripisyong kailangan para dito. Now, although indirectly, hindi naman ito nangyayari ng para bang sinasakripisyo sila ng biglaan, nangyayari ito sa pamamagitan ng napakaraming mga kriminal na pumapatay ng mga civilians para makakuha din ng kani-kanilang sariling mga supernatural powers na dito makikita at marirealize natin na on point nakuha agad ni Mizay ang punto ng ability ni Morena. Although hindi niya alam na isa yung abilidad, alam niya na yun ang purpose ng mga killings. Nang dahil dito natahimik yung military ng Kakin Empire dahil hindi nila ine-expect na ganito pala kalalim ang dahilan ng mga bagay-bagay. Pero hindi doon nagtatapos ang statement ni Mizay. Sinabi niya na dito palang magsisimulang maging seryoso ang mga sasabihin niya. Given that information, dadami lamang ang mga serial killers na maghahangad na magkaroon ng abilities at dadami din ng dadami ang lahat ng mga casualties. At kapag nagpatuloy yun, dadating at makakarating silang lahat sa isang critical point na kung saan ay lulubog ang Black Whale. Kapag nagpatuloy ang lahat ng kaguluhan na ito, ang lahat ng 200,000 ng mga civilians na lahat ng mga passengers sa loob ng Black Whale ay magkakagulo. Makakarating sila sa isang panic state. Magkakaroon ng paranoia, ng fear in the form of riots. At sa pamamagitan ng kaguluhang yon, hindi ma-endure ng ship ang kaguluhan na maidudulot ng ganun karaming tao na eventually sisira sa Black Whale at magpapalubog ng sinasakyan nilang ship. Habang nakikinig ang mga soldiers ng Kakin Empire, natameme na lamang sila habang iniisip nila kung gaano katinding sitwasyon ang kanilang kinaroroonan ngayon, kung gaano kalaki ang threat sa buhay nila at sa lahat ng mga nakasakay ngayon sa Black Whale. Nilinaw din itong si Mizay na ang total ng lahat ng Royal Kakin Empire troops sa loob ng Black Whale ay 2,000 lang. And in simple computation, mangangahulugan ito na ang bawat isa sa Royal Kakin Empire troops ay kailangang bantayan ang 100 civilians each. Just think of that guys, napaka-imposible nun kahit pasabihin natin na armado ang bawat soldier ng Kakin Empire kung babantayan mo ng mag-isa ang 100 civilians. Napaka-imposible nun guys. At hindi pa yon, ang malala pa dito, 40% daw ng mga guards na ang 800 na mga personnels ng militaring ito ay nasa Tier 1. Sa Tier 2 naman ay merong 600 guards na nangangahulugan na ang 70% ng mga guards ay lahat naka-allocate sa upper tiers sa mga mayayamang tao. Meaning, ang natitira na lamang na kakaunting mga guards ang kailangang magbantay sa marami pang mga civilians sa lower tiers. At ang dahilan daw kung bakit ginawa nila ito ay inaasa nila sa mafia ang tiers 4 and 5 na nangangahulugan na sa lower level tiers na ito mataas pa sa 300 na civilians ang kailangang bantayan ng bawat isa sa mga Kakin Empire troops. Ganon katindi, ganon kadami.
Ganon kalayo ang ratio ng kailangan nilang paghanda ang gulo kung sakaling magkaroon ng riot. Kaya naman habang hindi po yung nangyayari, humahanap na sila ng paraan para hindi mag-spread ang fear and anxiety. Dahil kapag nagsimula yun, may hirapan na silang pigilan na kumalat ang gulo. Dito din ay natanong ng isa sa mga military troops leader na kung ano daw ang pwede nilang gawin ngayong nasa ganitong sitwasyon na nga sila, na dahilan kung bakit isinadjust nitong si Mizay na ang most effective way ay ang pigilan ng gaganapin na succession battle. Pero that is not realistic. Hindi nila magagawang pigilan ang kagustuhan ng hari. Kaya naman ang second best thing na pwede nilang gawin ay ang i-request sa Royal Army na ibaba at ipadala sa lower level tiers ang 800 soldiers na nasa taas. Umalba at kumontra na naman kay Mizay ang lahat ng mga military leaders na ito, pero dito ay sinabi nitong si Mizay na hindi siya nagbibiro. Hindi ito isang threat, pero ang fate ng Kakin Empire is on the line. Babagsak ang kanilang imperyo kapag hindi sila sumunod. Dito din ay in-advise nitong si Mizay na kung isasuggest at i-request daw nila ito mismo sa head ng Military National Defense ng Kakin na ang first prince na si Benjamin, surely papayag daw siya dahil para naman yun sa kapakanan ng Kakin Empire. At kung wala daw balak na sabihin ang lahat ng military leaders na ito ang tungkol sa bagay na yon sa higher ups, mananatili na lamang yon sa minutes, sa notes ng kanilang meeting at hindi nila magagawa ng totoong solusyon ng problemang ito. After naman ng meeting na yon, pasimple at patagong nakipag-usap itong si Mizay kay Botobay habang sinasabi na nafe-feel bad daw siya o para bang masama ang nararamdaman niya at hindi niya gusto ang kanyang ginawa. Pero wala silang choice. Kailangan niyong gawin itong si Mizay para makagawa sila ng solusyon kahit na hindi nila inire-reveal ang tungkol sa Nen abilities. Dahil kapag nalaman ng mga civilians na may kumakalat na mga serial killers na may supernatural abilities, mas lalo lamang silang magpapanik. Kaya humanap sila ng way para masolusyonan yon nang hindi inire-reveal ang tungkol sa Nen. Nareassure naman itong si Botobay itong si Mizay habang sinasabi na ginawa na daw nitong si Mizay ang lahat ng magagawa niya para patagalin at pahabain ng fuse para hindi agad mag-detonate ang bomba na sisira sa loob ng Black Whale. Dito din ay idinagdag din itong si Botobay na as of the moment kailangan nilang i-evacuate ang lahat ng mga civilians habang hindi pa lumalala ang gulo. Ina-request na din daw niya sa iba pang mga association members o sa iba pang mga hunter na nanggagaling sa itaas na gumagawa ng kanilang mga pagbabantay sa labas ng residence ng mga prince na bumaba na muna sila at tumulong sa gagawing investigasyon para masolve na agad ang problemang ito. Pero ang katotohanan nito guys, iniisip din ni Botobay na kahit na alam nilang nakagawa silang pampahaba ng detonation sa mangyayaring kaguluhang ito, alam niya sa kanyang loob-looban na mas mabilis pang mangyayari ang gulong ito kumpara sa kanilang inaasahan. But switching of scenes, makakarating naman tayo ngayon sa lugar kung saan naririto ang hideout ng Char family sa Tier 5. Makikita natin dito na nakapasok na dito itong si Nobunaga, si Finks at itong si Wang kasama ng iba pa sa mga miyembro ng Char family. Binantayan nila at tiningnan agad nila ang surveillance camera para malaman kung anong nag-take place sa loob. At dito na nga nila nakita na biglang may pumasok dito na isang lalaki habang dala-dala ang duguan nilang kasamahan. Agad itong lumapit sa isa pa sa mga nakalak at nakasil na pinto, pero since hindi nga niya ito kayang buksan, sumuko at hinayaan na lamang niya ito habang umaalis at dumalabas na sa kanilang hideout. And although oo may nakuha nga silang mga footage, hindi pa rin yun importante dahil hindi naman daw hinayaan ng suspect na ito na lumabas ang kanyang muka. Hindi nila nakuha ng mukha nito, nakasuot ito ng hood, ng jacket, kaya hindi nila talaga makukuha ng kahit na anong detalye ang tungkol sa pagkatao nito. Nang dahil dito humanap naman sila ng mga footage para naman sa warehouse. Pero nabanggit dito ng isa sa mga miyembro ng Char family na meron lamang silang nag-iisang camera at yun ay ang nasa entrance lamang. At base sa mga footage, sa lahat ng nakita nilang surveillance videos, ang natatanging mga individual lamang na nagpasok doon ay walang iba kung hindi ang tatlong ito na si Fitan, si Nobunaga at itong si Finks. Maliban sa tatlong yun, wala talagang kahit na sinong ibang individual ang pumasok ng warehouse. Dahil doon, nabanggit naman itong si Wang na gawin nila ang pagbabantay backwards. Natingnan daw nila ang mga footage bago pa mangyari ang insidente. Idinagdag pa nitong si Wang na ang mga cameras na nakalagay sa warehouse ay isinet up the day before the departure. Meaning, nauna pa daw ilagay ang lahat ng mga baggages na yon, ang lahat ng mga package na nasa warehouse at an earlier date. Kaya naman kung ang suspect ay isa sa mga workers, nagawa niya nang makapunta sa area na yon bago pa man lamang ma-set up ang mga cameras. Dahil ayon nga sa binanggit nitong si Finks sa previous chapter, meron nga tayong tinatawag na marking sa mga teleportation abilities
na kailangan mapuntahan nila beforehand o mamarkahan nila ang isang lugar bago nila magawang makapag-teleport sa specific na area na yon. Pero dito ay sinabi sa kanila ni Nobunaga na hindi na nila kailangang mag-abala. Babalik ang taong yon. Pabalik siya para tapusin ang kanyang hindi niya nakumpletong misyon na ang i-open ang pinto na nakalock na hindi niya nagawang mabuksan. Dito ay napaisip maging itong si Wang dahil para bang interesado din itong sila Nobunaga sa kung ano man ang laman ng pintong yon. Kaya naman tinanong niya si Nobunaga kung gusto daw ba nitong makita kung ano ang nasa loob. Na sinagot naman ni Nobunaga na hindi daw siya papayag na gawin yon ng libre. Kaya naman in exchange, papatayin niya ang suspect at kapalit ng ulo ng suspect sa kanila bubuksan ang pintong yon. Nang dahil doon, pumayag itong si Wang. Wala nang kahit na anong disputes pa na nangyari at tinawag ni Wang ang lahat ng mga miyembro ng Char family na present ngayon sa loob ng hideout. Ipinakilala niya ang tatlong ito na si Phaeton, si Finks at itong si Nobunaga sa apat na mga miyembrong ito ng Char family. Sinabi niya na kasama na daw ang tatlong ito sa gagawin nilang rounds, sa gagawin nilang shifts. Kaya naman dito ay nagkasundo agad ang lahat ng mga individual na ito at para na din kahit papano may konting impormasyon itong sila Finks sa kung ano man ang meron sa Char family. Tinanong niya ang mga kasamahan nilang ito na ilan daw ba ang mga miyembro ng Char family na onboard ngayon sa Black Whale. Na sinagot naman ng isang miyembrong ito na there is about 250 individuals including French. Kung ano man ang French na ito, hindi pa natin alam dahil hindi pa na-specify sa chapter na ito. Pero idinagdag din ng miyembrong ito na hindi niya alam kung ilan ang mga individuals, kung ilan ang mga miyembro ng ibang mga families na nasa loob ng Black Whale. Pero it is bound to be similar naman daw, meaning nagkakapareho lang naman ang numbers nito, hindi nagkakalayo. Pero ang katotohanan pala, ang miyembrong ito ng Char family na kausap nila ngayon ay isang diehard fan ng Spiders. Sobrang iniidolo niya ang Phantom Troop na dahilan kung bakit kahit nakausap niya ngayon itong sila Finks, si Phaeton at si Nobunaga, ang tumatakbo sa isip niya ay kung magpapa-autograph ba siya. Pero hindi niya yun magawa dahil magsisilbi siyang isang bad example sa mga kasamahan niya. Dito din ay sinabi ng miyembrong ito ng Char family sa Spiders na meron silang mga ready to eat na mga meals na nakalagay sa refrigerator. Pero kung gusto daw nilang kumain ng maayos-ayos na pagkain, pwede naman silang pumunta sa dining hall ng Tier 4. Pero siguraduhin daw muna nila na nasa break time sila bago nila gawin yun. And then sa panel na ito makikita natin kung nasaan ang mga important and significant individuals na ito sa loob ng Black Whale. Sa Tier 3, sa Political Ward, also known as the Political and Legal Reinforcement Agencies, Police Station, Royal Army Office, nandito si Mizay, si Botobay, si Pion, si Clock at itong si Ginta. Also in the very same tier nandun din sa Medical Ward or sa Central Hospital and Research Institute itong si Chidel, si Liorio at itong si Jel. Ang pinaghahanap naman nilang assassin na ang salarin sa pagpatay ng napakaraming mga individuals at maging ng mga miyembro ng Char family na si Looney ay nasa Haley Family Office. In the very same tier pa rin na ang Tier 3, nasa standard cabin naman itong si Cashew, sa cabin na kung saan ay pinapunta muna siya ni Mizay para magpahinga. At sa Tier 3 din, sa observation deck ay naroroon naman itong si Illumi at si Kaluto. Sa Tier 4 naman ay naroroon sa Central Passage itong si Chrollo, si Bonolenov at itong si Shizuku na nag-alliance para patayin si Hisoka. Si Hinari naman ay nasa loob ng CU Family Office at sa Tier 5 naman ay nandoon sa Standard Cabin si Machi, nasa Tier 5 din pero sa Central Dining Hall naman itong si Franklin at naiwan naman sa warehouse entrance itong si Phaeton. Habang ang natitira pang mga miyembro ng Spiders na si Nobunaga, si Finks at itong si Wang ay nasa Char family office. As of now, it is the 4th day o ang ika-4 na araw sa ginawa nilang voyage papunta sa Dark Continent. At sa araw na ito ay nagkaroon ng isang napakatinding announcement ang Royal Army habang sinasabing may isang stowaway. May isang hindi kilalang tao na hindi talaga officially isang passenger ang nakapasok sa loob ng Black Whale na may daladalang isang deadly weapon. And for that reason, kailangan nilang magstay sa loob ng kanilang mga cabin, sa loob ng kanilang mga residence. Hindi sila pwedeng lumabas not unless binigyan na sila ng permiso. Para kumain, para mag-take ng kanilang meals, magkakaroon sila ng rotation at ng kanilang shifts. Igugrupo sila in accordance sa kung anong kanilang pagkakapare-pareho at sa pagkakalapit-lapit ng kanilang mga rooms. At sa paglabas nilang yon ay i-accompany din sila, i-escort sila ng military para masigurado ang kanilang kaligtasan. Sinabi din itong si Botobay na kailangan nilang isweep ang buong Tier 3 pababa para mahanap kung nasaan talaga ang suspect.
Susuyodin nila ang buong tier mula sa magkabilang dulo at ang lahat daw ng mga hindi sasang-ayon, ang lahat ng walang proper ID at ang lahat ng mga kasuspe-suspetsang mga individual ay ide-detain nila. There will be no exceptions. Mapalalaki, babae o kahit bata ay huhulihin nila para lamang mahanap at talagang masiguro ang kaligtasan ng lahat sa loob ng Black Whale. At dito ay nagpatuloy na nga ang isinasagawa nilang operasyon hanggang sa nakarating na ang pagsusuyod ng mga Kakin Royal Military papunta sa observation deck. And of course, since binanggit na ang announcement beforehand, wala nang katao-tao sa observation deck except sa dalawang individual na ito na tinututukan ngayon ng baril ng napakaraming mga sundalo. Yun ay walang iba kung hindi ang magkapatid na Zoldyck, si Illumi at si Kaluto. Ina-explain nitong si Kaluto na tulog sila kaya hindi nila narinig ang ginawang announcement. Nang dahil naman dun, tinanong na lamang ng isa sa mga military na ipakita na lamang daw nila ang kanilang mga IDs para hindi na sila mahirapan. Na agad namang sinabi ni Illumi na nasa bulsa niya at dukutin na lamang daw nito. Syempre ginawa yun ni Corporal Missouri at agad niyang iniskan ang ID nitong si Illumi at dito siya nagulat. Dahil ano daw ang ginagawa ng isang double VIP sa tier 3? Bakit nandito siya? Na sinagot naman itong si Illumi na dahil sa kanyang business. Kung anong business na yon, hindi niya na in-specify pa dito kay Corporal Missouri. Pero in-explain naman itong si Missouri kay Illumi na kahit na isa siyang double VIP at kahit na meron siyang isang all-pass card na pwedeng gawin ng kahit na anong gustuhin niya sa loob ng Black Whale, ngayong nagkakaroon na nga ng martial law sa loob ng Black Whale, hindi siya pwedeng makapunta sa upper levels. Hindi siya makakatawid mula sa tier 3 papunta sa tier 2 dahil isinarado na yon. Completely hindi na yun pwedeng lagusan pa. Pero pwede silang samahan nitong sila Missouri at ihatid sila para makapunta sila sa higher tiers. Na sinagot naman ni Illumi na hindi na kailangan, gusto niyang magstay sa tier 3. Na ipinagtaka nitong si Corporal Missouri dahil alam naman nilang lahat kung gaano kadelikado ngayon sa lower level tiers. Pero nanatili pa ring iisa ang sagot nitong si Illumi. Kailangan niyang manatili para sa kanyang business. Na dahilan kung bakit agad namang hindi na kumontra pa itong si Missouri at pumalit na sa kanya itong si Botobay. Si Botobay na ang nag-handle ng situation dahil in-explain ni Botobay na itong si Illumi ay isang professional na hunter din. Hindi naman nagtagal, agad ding dumating itong si Mizay dahil si Mizay nga ang pinaka-head ng investigation squad. Dito ay in-reveal pala nitong si Illumi na ang lahat ng mga miyembro ng Spiders, ang lahat ng miyembro ng Gene Ryodan o ng Phantom Troop ay on board sa Black Whale. Nandito sila lahat ngayon. Tatanungin pa sana siya nitong si Mizay na kung ano daw ang pwedeng purpose ng mga yon. Pero pinigilan nitong si Kaluto si Illumi habang sinasabi na napakadaldal daw nito. Na nanghingi naman ng tawad dito itong si Illumi habang sinasabi na pasensya na daw. Tinanong kasi siya kaya siya sumagot. Pero sinabi agad ni Illumi na since parte na siya ng Spiders, hindi na siya pwedeng mag-disclose ng ganong mga impormasyon. Pero alam naman natin na may purpose, may dahilan kung bakit in-reveal nitong si Illumi na nandito ang lahat ng Spiders. For now, as of this chapter, hindi pa natin alam pero malalaman natin yan sa sumunod pang mga chapters. Na dahilan kung bakit hindi na siya pinilit pa nitong si Mizay dahil alam din niya kung gaano kadelikado ang mga Zoldyck. Pero in-explain nitong si Mizay na para manatili sila sa loob ng tier 3, para hindi sila ma-kick out sa Black Whale, kailangan nilang magkaroon ng isang valid na residence. Meaning, kailangan nasa loob sila ng kanilang mga room, ng kanilang sariling quarters dahil it is now mandatory. Pero alam din naman nitong si Mizay na kaya nandito si Illumi at si Kaluto is that wala nga silang sarili nilang mga apartments. Nang dahil dito isinuggest nitong si Mizay na magpa-register daw itong si Illumi gamit ng kanyang ID at sasamahan niya ito papunta sa Central Police Station para mabigyan na siya ng kanyang sariling apartment. Nang nirequest naman nitong si Illumi na okay walang problema pero mas ipe-prefer daw niya at mas magugustuhan niya kung ang room na ibibigay sa kanya ay merong shower. Na sinagot naman nitong si Mizay na hindi niya mabibigay yon at hindi niya maipapangako dahil as of now, since malala nga ang sitwasyon, hindi nila mabibigyan ng special treatment itong si Illumi at kailangan niyang makapunta sa same apartment na kung saan naroroon ang investigation squad at ang mga military police. Meaning, hindi siya mabibigyan ng room na merong shower. At ang masama pa dun, mag-share sila sa iisang bathroom lamang. Kaya naman nang hingi siya ng tawad kay Illumi habang sinasabing for now kailangan na muna niyang sumunod. Nang dahil dito, hindi nakapagsalita ang lahat ng mga miyembro ng military dahil na-realize nila na hindi isang normal at ordinary na individual itong si Illumi. Dito din ay gulat na gulat at patagong iniisip nitong si Mizay
na alam daw niya na miyembro ng Spiders itong si Kaluto, pero hindi niya inaasahan na maging ang panganay sa mga Zoldyck ay miyembro din ng Spiders. Ano daw bang pinaplot? Ano ang plano at kung ano man ang binabalak na gawin ng magkapatid na ito sa Black Whale at sa Spiders? Knowing the Zoldicks, napakadelikado ng mga taong yon. Paano pa kaya ngayong nagkasama na ang Zoldicks at ang Spiders? Hindi niya pwedeng sabihin kay Kurapika ang tungkol dito dahil knowing na si Kurapika nga ay may hinahandle na napakabigat na mga sitwasyon na ang kaguluhan na nangyayari sa kanyang sariling residence sa residence ng 14th Prince na si Wobble, ang hindi pa rin nila matuklasan ng mga abilidad at mga nenbis ng mga princess at ang hindi pa nila alam na gagawin ni Serednik, ang target na prince nitong si Kurapika. Kapag idinagdag pa daw ni Mizay ang isipin tungkol sa Spiders dito kay Kurapika, baka hindi na kayanin ni Kurapika ang pag-iisip. Baka ma-reach niya ang limit at mag-collapse na lamang siya nang hindi nakakapag-decide kung anong dapat unahin at kung anong dapat i-prioritize. Pero iniisip pa rin itong si Mizay kung ano bang balak ng Spiders ngayon sa Black Whale. Bakit nandito sila? Hanggang sa dumating sa isip nitong si Mizay ang isang ideya. Ngayong nandito na nga ang panganay ng mga Zoldyck na si Illumi sa loob ng Spiders at kasama daw nitong si Kurapika sa kanyang batch nang pareho silang ma-recognize as professional hunters, nangangahulugan na alam ni Illumi na isang hunter si Kurapika. Ngayon, since miyembro na nga ng Spiders itong si Illumi, pwedeng alam niya na ang mga hunters ay on board ng Black Whale na dahilan kung bakit nandito ngayon ang mga Spiders sa gaganapin na voyage para puntahan at hanapin si Kurapika para mag-exact ng kanilang revenge. Now, although this is a misunderstanding dahil alam naman natin na ang pakay ng Spiders sa loob ng Black Whale ay si Hisoka at hindi si Kurapika, napaisip pa rin itong si Mizay kung anong dapat niyang gawin. Dapat niya ba itong sabihin kay Kurapika o hindi na? Pero sa pagkakataong ito ay may dumating na isang individual mula sa investigation squad at may ibinulong na importanteng bagay dito kay Mizay na agad na nagpaalarma sa kanya. Dahil dito, iniwan niya na itong si Botobay at si Ginta para sila nang maging in charge dito kay Kaluto at kay Illumi dahil mas importante at mas need ng urgent action daw ang gagawin nila. Agad na tumakbo ang dalawang ito pabalik sa kanilang headquarters habang itinatanong ni Mizay kung ligtas daw bang babae. Na sinagot naman ng lalaking ito na oo, ligtas siya at nirestrict na nila ang lahat ng access ng iba pang mga organisasyon sa kanilang headquarters. Pero the bad thing is, ang ilan daw sa mga soldiers ay na-recognize at nakilala ang kanyang muka na dahilan kung bakit kailangan na nilang bilisan at magawa na ito ng paraan. Then upon entering HQ, makikita natin na meron ditong isang individual na nababalot ng isang itim na raincoat. Ito ay kinausap agad ni Mizay habang sinasabing it is alright now at gusto sana niyang i-explain sa kanya ng individual na ito kung ano ang mga nangyayari. At dito na nga na-reveal kung sinong taong ito. Walang iba kung hindi ang 11th Prince na si Fugetsu. However, kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. And konting spoiler guys, i-release na doon ni Rihan ang kanyang itinatagong Predator. Ang Predator na perfectly designed para patayin ang Nen Beast ni Prince Salisale. Along with that ay ang pagkilos din ng iba pang mga bodyguards ni Prince Benjamin para isa-isang i-assassinate ang iba pang mga lower ranking prince. Para ma-notify kayo pag release natin ng video na yon, siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na din ang bell button para automatically ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video at ng iba pang mga video tungkol sa channel. Shoutout nga din pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on 2025.